may isang lihim na mas mahalaga pa sa ginto. Isang kayamanan na hindi nakikita ng mata. At nang ito ay tuluyang naduklasan, huli na ang lahat. Dahil ang taong nagtatago nito, wala na. Sa gilid ng isang bundok, nakatayo ang isang maliit na baryo na tila nakalimot ng panahon. Dito nakatira si Mang Elias, isang matandang lalaki na kilala ng lahat bilang tahimik, misteryoso at palaging nag-iisa. Hindi siya palakibo, hindi rin siya nakikipag-usap ng madalas. Ngunit sa tuwing dumaraan ang araw, makikita siyang papasok sa isang lumang kubo sa likod ng kanyang bahay. Ang kubo halos hindi na pinapansin ng iba. Ngunit sa loob nito, tila may itinatagong lihim na bumabalot sa katahimikan ni Mang Elias. Walang sino man ang pinapayagang pumasok, kahit kapitbahay, kahit kaibigan. At dahil dito, umusbong ang mga tsismis sa baryo. Ngunit si Mang Elias, nanatiling tahimik. Walang kumpirmasyon, walang pagtanggi. At sa bawat araw na lumilipas, lalong nababalot ng hiwaga ang kanyang katahimikan. Isang hapon, dumating sa baryo ang kanyang pamangkin, si Marco mula sa Maynila. Bitbit niya ang isang maliit na bag, puno ng kaunting damit at mga dokumento. Wala na akong matitirhan, wala na akong matatakbuhan, bulong niya sa sarili habang naglalakad sa alikabok na daan. Kaya naman, napilitan siyang tumira kay Mang Elias. Sa simula, nahirapan siya. Walang signal sa cellphone, walang ingay ng mga jeep at bus, at higit sa lahat, walang kasiyahan. Ano bang ginagawa ko dito? Tanong niya habang nakatitig sa malawak na bundok sa likod ng bahay. Ngunit isang bagay ang agad niyang napansin, ang kubo. Tuwing gabi naririnig niyang kaluskos sa loob nito, parang may ginagawa si Mang Elias. Bakit kaya ganito siya palaging nag-iisa? Ano ang tinatago niya? Tanong ni Marco sa sarili. Sa bawat araw, lalo siyang kinain ng kuryosidad. Pumapasok sa isip niya ang isang ideya. Paano kung totoo nga? May tinatagong kayamanan si Mang Elias. Isang gabi, naglakad siya sa bakuran at nakita si Mang Elias na naglilinis ng lumang kubo. Nang makita siya ni Marco, tumigil si Mang Elias at ngumiti. "Mag-iingat ka diyan, Marco," sabi nito, mahina at may halong lungkot. "Bakit po?" tanong ni Marco, puno ng takot at hiwaga. "Dahil may mga bagay na hindi dapat nakikita ng iba," sagot ni Mang Elias. Ito ang unang senyales na may bagay na malalim na tinatago si Mang Elias. Sa loob ng ilang linggo, unti-unti nakilala ni Marco ang routine ni Mang Elias. Tuwing hapon, makikita itong naglilinis ng halaman, nagbubuhos ng tubig sa mga paso at nagbabalik tanaw sa mga lumang larawan sa loob ng bahay. Tuwing gabi, naririnig niya ang pagbukas ng pinto ng kubo, ang pag-ikot ng mga kahon at kung minsan ang mahina at malungkot na pagbulong ng matanda. Si Marco, sa kabila ng takot at hiwaga, ay hindi nakatiis na mapadaan sa loob ng kubo. Baka doon nakatago ang lahat, palaging bulong niya sa sarili. Isang gabi, naisipan niyang buksan ang pinto habang natutulog si Mang Elias. Ngunit sa pagkabukas niya ng pinto, naputol ang isang lumang lambat sa sahig. "Ano ba to?" bulong niya habang kinakalabit ang pawis sa noo. Naramdaman niyang napakalapit na niya sa isang sikreto, pero may kaba, takot at hiwaga rin. Madilim ang paligid. Tanging liwanag ng buwan ang pumapasok sa kubo. Dahan-dahan siyang lumapit. Bawat hakbang ay may kaba sa dibdib. Pagpasok sa loob, bumungad sa kanya ang isang hindi inaasahang tanawin. Mga lumang kahon, punong-puno ng liham, mga kupas na larawan ng pamilya, mga lumang gamit at alaala na tila hiningi ng oras. At sa gitna, isang maliit na mesa na may kandila at isang lumang kwaderno. Kinuha ni Marco ang kwaderno. Nabasa niya ang mga salitang,
para sa aking pamilya na matagal ko nang hindi nayayakap. Isa-isang pahina, isang kwento ng pag-ibig, pagkabigo at pangarap. Dito niya nalaman, si Mang Elias ay dating ama, may asawa at anak. Dahil sa kahirapan, napilitan siyang iwan ng pamilya upang maghanap ng mas magandang buhay. Ngulit nang bumalik, wala na sila. Lumipat, naglaho, hindi na muling nakita. Kaya't ang kanyang kayamanan ay naging alaala. Mga liham na hindi naipadala, mga salitang hindi nasabi, mga yakap na hindi na naibigay. Marco, napalingon siya. Nakatayo si Mang Elias sa pintuan, tahimik, ngulit puno ng emosyon. Pasensya na po. Mahina ang boses ni Marco. Akala niya magagalit ang matanda. Ngumiti si Mang Elias, may halong lungkot at pagmamahal. Akala ng lahat, may kayamanan ako dito. Malalim ang hininga niya. Ngunit hindi nila alam, ito lang ang natitira sa akin. Dahan-dahan niyang iniabot ang isang lumang larawan kay Marco. At minsan, ang pinakamahalagang kayamanan ay yung mga bagay na hindi na natin maibabalik. Tahimik ang gabi. Pareho silang walang masabi. Ngunit sa katahimikan, maririnig ang mga tibok ng puso at halik ng alaala. Mula sa gabing iyon, nagbago si Marco. Hindi na siya ang dating makasarili at materyalistang bata mula sa siyudad. Natuto siyang pahalagahan ang mga tao sa paligid niya, ang pamilya, kaibigan, at kahit simpleng pamayanan. Pinili niyang manatili sa baryo kasama si Mang Elias. Hanggang sa isang umaga, hindi na nagising si Mang Elias. Tahimik siyang pumanaw, hawak ang isang lumang larawan. Ngunit iniwan niya ang isang liham. Marco, kung nababasa mo ito, alam kong nakita mo na ang aking kayamanan. Huwag mong hanapin sa pera ang tunay na yaman, kundi sa mga taong handa mong mahalin habang nandyan pa sila. Dahil hindi pera, hindi ginto, hindi materyal na bagay ang tunay na kayamanan. Ang tunay na yaman ay oras, alaala at mga taong minahal natin habang may pagkakataon pa. Dahil kapag nawala na sila, kahit gaano karaming kayamanan, hindi na sila maibabalik. At minsan, ang pinakamahalagang kayamanan ay yung mga bagay na akala natin ay laging nandyan, hanggang sa mawala.